Dahil po sa pagkilala ng gobyerno sa due process rule of law para nabibigyan ng pagkakataon ng lahat ng sektor sa kanilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ito po ang ginagawa ngayon ng ating pamahalaan. Alam mo kung bakit ko sinasabi ito? Kilala na po at kakasuhan ng PNP ang nagpakalat ng fake news dyan sa Davao. Ito'y may kaugnayan sa pinalabas nila na meron daw pagsalakay o raid na gagawin ang PNP, CIDG, Criminal Investigation Detective Group sa bahay ni Duterte. Kaya't nagkaroon po ng pagtitipon-tipon ng ilang araw at gabi ang mga taga-suporta ni Duterte doon sa kanyang bahay. Fake news po yun. Identify na. Kilala na po ng PNP ayon kay General Marbil. Okay? Kanilang kakasuhan ito. Actually, may utos na siya. Nakasuhan na dahil identify. Kung ilan man yon, hindi na ho natin sasabihin kung ilan. Pero ang malinaw dito, Duterte followers, Duterte vloggers, na naman ang nagpakalat ng fake information, fake news. Kaya may pananagutan kayo. Wala kayong kadala-dala. Sa dami na po ng mga sablay, panlilinlang, fake news ng mga Duterte vloggers, investigasyon sa kung saan-saan yan sa Kongreso, umamin, umiyak sila at nagsoring fake news. Kinasuhan sila sa DOJ at kung iba pa ang gawin yung mga kaso nila. Ayaw natin pangunahan. Ngayon may bago na naman. Ito yung papapatunay na yung batas ay umiiral. Walang tukhang, walang paglabag sa karapatang pantao. Batas ang pinapairal at yan ang tamang galaw ng ating mga law enforcement agency. Kasi nga po, hindi totoo na may pagsalakay, may plano at may ginawang raid ang PNP sa mga Duterte. Yan ay pinalabas para magdrama, gimmick, para magpaawa ng mga Duterte sa followers. Kaya nga pati si Kitty at si Pulong Duterte gusto ring tanungin ng PNP. Dahil sila ho yung sinasabing nagpalabas daw ho ng informasyon na pinick up naman ng mga vlogger ng mga Duterte. Kaya ho nagkaroon ng mga tao dun sa bahay para magbantay. Wala naman palang ganong plano. Mahigpit na idinideny ng PNP Region 11, General Rosete, at headquarters mismo ng PNP sa Campo Crame, Quezon City, General Torre, head ng CIDG, General Marbil, Director General ng PNP, na walang ganon. So pagsabotahe para magalit, ginagalit ang tao para magalit sa gobyerno. Kaya hindi daw hupel yan. Mananagot kayo. Crime o cyber libel. Mahirap po may kaso. Nakakaya yung ganyang klaseng kaso. Ibig sabihin, wala kayong kredibilidad. Pag napatunayan, fake news kayo. Pagsabotahe, paninira lang ang inyong dahil lang sa drama, paawa. Hindi naman kayo naka-organize ng maraming tao kasi nga fake news. Pagka-identify kayo ng fake news, pababa ang inyong kredibilidad hanggang sa tuluyang mawala at wala nang maniniwala sa inyo. Gusto niyo mangyari yun? Pag sinabing, pare, anong kaso mo? Cyber libel? Ay bakit? Kasi nag-fake news ka. Di ba kaya yun? Sabihin mo sa mga anak mo, tanong ko, bakit nasuhan? Kasi fake news ka, nanlilin lang ka. Kaya yun. Ngayon, kung wala naman kayong kahiyan, bahala kayo, managot kayo. No one is above the law. Ayan po. Ignorance of the law. Excuses, no one. Ibig sabihin, kahit hindi nyo alam ang batas, hindi ang katuwiran. Ilang beses nang nag-imbita at inimbestigahan ng NBI yung mga fake news ng mga vlogger. Nag-iiyakan doon sa NBI. Nagsosorry. Hindi daw nila alam na bawal. Hindi daw nila alam na gano'n mangyari. For views only at saka subscriber only. Para lang ho magpadami ng viewers gumagawa ng fake news. Pero hindi niya alam na merong accountability. Aral-aral po, delikado yan. Kaya pagka nahuli kayo, inimbita ka ng NBI, wala kayong ginawa kundi magmakaawa at umiyak. Ilang vlogger na yung nagpunta sa NBI, nagmamakaawa at umiiyak. Sorry po, hindi na namin gagawin. Hindi namin alam na bawal yun. O nakita nyo? Di ba? Kayong kayaya. At tumigil na po kayo. Hindi ho talaga maganda yan. Samantala, sa iba nating issue naman, tumitindi rin. Dumadami ang kaaway ni Sara. Si Congressman Adjong ng Lanao,
At si Congressman Ortega ng La Union, o parehong L, La Union, Lanao. Taga-Lanao sa Mindanao. At ito namang taga-La Union, si Ortega. Dahil itong dalawang ito ang nagsasabing dapat daw maging professional. Dapat daw maging maayos ang panalita ni Vice President. Para maging, para bumagay sa kanyang posisyon bilang pangalawang Pangulo at bilang isang abogada. Ay akala nyo minamasama pa yun. Ay yung palaalang yun, nakakatulong yun. Ikaw ba, pag halimbawa, pinalalahanan ka ng ibang tao o ng kaibigan mo, pare, parang hindi yata bagay sa yan o kaya hindi yata tama yan na magaling sa iyo. Di ba dapat magpasalamat ka? May palaala. Si Sarah hindi. Kinagagalit pa niya pag siya pinagsabihang, ilagay mo sa ayos sa mga statement mo. Ibagay mo sa iyong posisyon ng mga sinasabi mo. Huwag mong linlangin ang mga Pilipino at ang mga tao. Aba, nagagalit pa. Di ba ang pagsasabi ng constructive wake-up call ang dating dapat mong pasalamatan, may nagmamalasakit sa iyo. Pero sa halip mong pasalamatan at tanggapin mo yung palaala, nagagalit ka pa at binabalikan mo pa. Antindi no kanyang balik eh. Pero ayaw ko na iparinig kasi hindi magandang pakinggan. Lalo sa kabataan, baka ma-influensyahan pa kayo. Di ba? Pinipersonal ni Sara Duterte ang mga congressman na nagpapaalaala sa kanya. Wala naman tayong magagawa. Alam ni Congressman Ortega ng La Union, alam ni Congressman Adjong ng Lanao, ang kanya sinasabi dahil sila yung nag-imbestiga. Sa Committee on Appropriation, Blue Ribbon Committee, Quadcom Hearing o Investigation, sila po yung mga involved sa investigasyon in aid of legislation, oversight function, dahil trabaho ng mababatas ang mag-imbestiga. At yung Department of Education, Office of the Vice President, ang inimbestigahan nila noong nakaraang taon. Kaya alam nila ang pinangugutan. Ang sinasabi nito mga congressman, lumagay ka sa ayos, harapin mo yung problema, sumagot ka at magpaliwanag ka ng tama na hindi yung below the belt at personal ang atake mo sa mga kinaukulan, especially sa mga congressman. Ayaw pong tanggapin yun. Gano'n na pong kababa ang level ng usapan. So kayo, saan kayo maniniwala? Sa mga congressman na mga ginoong magsalita dahil base sa kanilang ebidensya at karanasan, kung yung mga gunita doon sa mga hearing, ibang klase ang attitude ni Sara doon, di ba? Kino-question yung rules ng committee. Ayaw sagutin yung tama ng mga tanong. Pangalawa, nung unang araw, ayaw manumpa bilang resource person. Bandang huli, nanumpa rin. At ang kanyang tingin sa mga congressman, napakaliit. Kahit na siya ay dapat sumailalim, rumespeto sa Philippine Congress at mga congressman, bilang elected congressman, bilang institusyon, hindi po natin nakita nun. Iba ang attitude ni Sara. Iba ang ugali at kanyang paniniwala. Siya yung powerful doon. Hindi naman dapat ganon. Respeto sa mga institusyon ng ating pamahalaan. Wala eh. Wow. As in wow. Ano po yung masasabi niyan? Issue lang, walang personalan, trabaho lang, balitaan lang tayo. Pero importante, alam nyo kung anong nangyayari. At ang inyong matalino at malayang reaksyon, nakapupulutan ng aral, kailangan natin pare-pareho. Pero yung mga below the belt at paninirang mga comments, personal na pako-comment, garbage yan, huwag na natin patulan yan. Dinidelete ko na nga yung mga ganyan pag nakita ko. Please like and share. Subscribe kung hindi pa.